Noong unang panahon, Hulyo ng 1518, sa lungsod ng Strasbourg, France, ay nabighani sa isang misteryosong kaganapan. Sa panahong yaon, isang di maipaliwanag na kaguluhan ang biglang humagupit sa mga naninirahan dito. Nag-ugat ang lahat nang ang isang babaeng kilala bilang Frau Trophia ay lumabas sa kalsada at nagsimulang tahimik na sumayaw. Pinukaw ang pansin ng mga taong nakakakita sa kanyang grasyosong mga galaw. Sa mga susunod na araw, ang sayaw ay kumalat na parang apoy, at unti-unting sumali ang mas marami pang tao. Parang nakakahawa, tila ang ritmo ng sayaw ay kumakawala sa mga puso ng mga taga-Strasbourg. Pinipilit silang sumali sa kahangahangang sayawan. Nagpatuloy ang sayaw ng walang tigil, araw at gabi. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga mukha ng mga taga-sayaw ay nagbago mula sa kaligayahan, patungo sa pagod at pagkabahala. Subalit, hindi nila magawang huminto. Para bang sila'y nahahawi ng isang misteryosong lakas na hindi nila kayang pigilan. Marami ang nagbagsak dahil sa pagod, at ilan ay malupit na namatay dahil sa stroke at atake sa puso. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang naging sanhi upang ang mga taga-Strasbourg ay sumayaw ng laban sa kanilang kagustuhan, o kung bakit nagpatuloy ang sayaw ng matagal hanggang umabot ng 100 katao ang namatay. Tinawag ng mga historiador ang kakaibang at nakamamatay na pangyayaring ito na Dancing Plague ng 1518, at hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin nating sinisiyasat ang mga misteryo nito matapos ang 500 taon. Ang mga paliwanag sa kasalukuyan para sa Dancing Plague ay kinapapalooban ng demonic possession at overheated blood, pagkainit ng dugo. Mga investigador noong ika-20 siglo ay nagmungkahi na maaaring ang mga apektado ay nakakain ng tinapay na gawa sa trigo na may katas ng ergot, isang sakit na dulot ng fungi na kilala sa pagiging sanhi ng mga konbulsyon. Isang Amerikanong sosyologo na si Robert Bartholomew ay nagtangka na ipaliwanag na ang mga mananayaw ay mga tagasunod ng mga kultong heretikal na sumasayaw upang makuha ang pabor ng mga banal. Ang pinakamalawakang tinanggap na teorya ay mula kay John Waller, isang Amerikanong historiador ng medisina, na ipinaliwanag sa ilang mga papel ang kanyang mga dahilan sa pagtitiwala na ang Dancing Plague ay isang uri ng mass psychogenic disorder, karamdaman sa isip na kumakalat sa marami. Ang mga paglabas ng ganitong karamdaman ay nangyayari sa ilalim ng labis na stress, at karaniwan ay nabubuo batay sa takot ng lokal na komunidad. Sa kaso ng Dancing Plague noong 1518, binanggit ni Waller ang sunod-sunod na mga tagutom at ang pagkakaroon ng mga sakit tulad ng tigdas at syphilis bilang mga malalakas na stressors na nakakaapekto sa mga residente ng Strasbourg. Sinabi pa niya na may lokal na paniniwala na ang mga hindi nakakasunod kay San Vitus, patron santo ng mga may epilepsy, ay isinumpa di umano na makakaranas na magsayaw ng sapilitan. Sa kabila ng mahabang panahon na lumipas, nananatiling isang malaking misteryo ang Dancing Plague 1518. Hanggang sa ngayon, walang tiyak na kasagutan kung bakit naganap ang kakaibang pangyayaring ito at kung ano ang tunay na nagdulot ng malupit na Dancing Plague na iyon. Maaaring ito'y mananatiling isang tanda ng nakalipas na mga panahon, ngunit nagbibigay din ito ng paalala sa atin tungkol sa kahalagahan ng pag-unawa at pagsasaliksik upang mapigilan ang mga kaparehong pangyayari sa hinaharap. Sa pagtahak natin sa landas ng kasaysayan, mahalaga na tayo ay magtulungan upang mas mapagtanto at mas mapangalagaan ang kalusugan at kagalingan ng ating lipunan. Sa ganitong paraan, ang Dancing Plague ng 1518 ay maaaring magsilbing isang paalala at babala sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong panonood. Antabayanan ang mga karagdagang kwento at pangyayari noong unang panahon. Ito po si Proti ng Pinoy Storytellers Channel.